Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong gabi kanatong tanan and welcome again to another episode of Partners in Law. Kini nga programa gihatod kanato sa Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center. So kining programa kada buwan ni nato nga panaghisgutan kabahin sa mga issue sa atong environment, especially karon nga naata in the middle of a pandemic. And importante nga makahibaw ta kung unsay importansya sa balaod sa pagprotektar sa atong kinaiyahan. So, maayong gabi sa atong mga televiewers. I'm Attorney Christine Argalion of the Philippine Earth Justice Center. Kuyog na ko karon among mga kauban sa PEJC para ani nga programa, Attorney Dodge. Hello, may gabi kanatong tanan, no? Karong buwan na September 2021 atong gisaulog ang International Coastal Cleanup Month, no? In connection aning atong Coastal Cleanup Month, karong gabi una paghisgutan nato ang usa ka mga parte sa tubig, no, nga maoy hatag o kinabuhi sa atong mga kadagatan, ang kaning atong mga rivers. Uban usab kanato karon ang atong kauban sa Philippine Earth Justice Center, si Attorney Nika. Maayong gabi sa atong mga televiewers. Today, as mentioned by Attorney Dodge and Attorney Joy, we will be discussing another important issue dinhi nga gikaatubang natong tanan. And tonight, we are joined by our guests from the Cebu City Environment and Natural Resources Office. And firstly, let me introduce our first guest, si Engineer Editha Peros, the Department Head of CISENRO. We also have Forester Juan Pablo Yao, the Senior Environmentalist of CISENRO. And of course, Engineer Gloria Rose Manatad, Environmental Specialist. And last but not the least, Ma'am Ligaya Britannia, the team leader of River Troopers here in Cebu City. Maayong buntag ninyong tanan. Maayong buntag. Daghan kayong salamat kaninyo, ma'am, sirs, for joining us sa atong programa nga Partners in Law. Jam-pack kayo atong guest list karon na atong episode, no, and nindot kaayo ning opportunity para makapangutana ta nila kung unsay estado karon sa atong mga rivers diri sa Cebu and kung unsay pwede nato mabuhatan kabahin sa atong topic karon. Ubay-ubay ra ba gyud ning ato ang mga rivers diri sa Cebu City, no? Mangutana ka tani Engineer Peros, no? Engineer, mga pila ni kabuk atong pila ni kabuk rivers nato diri sa Cebu City? Sa diri sa Cebu City, sir, aduna tay unom ka sapa o usa ka creek kaning sa Estero de Parian. Unya ang atong mga sapa, sir, mao ning sa Mahiga, Kinalumsan, Lahog, Guadalupe, Butuanon ug sa Bulacau. Okay. So ubay-ubay gyud ay ang atong mga rivers, no? Kaning atong mga rivers ba, Engineer, unsa man gyud purpose ani nila nganong naa magitay rivers diri sa atong sa kalibutan, no? Sa kalibutan. Unsa may importansya aning atong mga rivers diri? Ang kaning river, sir, na-form na siya kay panangadto na siya sa pinaka lowest na portion
aron ang tubig gikan sa ibabaw na adto man na magtapok sa pinaka-lowest niya. Kanang river sir dili ra pud na kay usaray kilugdan ana. Naan na siya mga sa ibabaw daghang pagmurag sanga-sanga. Unya ang kaning river sir ang importante na niya dako sad na siya gamit sa ato ang katawhan kay maka-extract tag minerals dito kanang mga sand ug gravel na in which makabenefit pod ang ato ang mga ibutang ka lang constituents kay ang ilang ma-extract diha nga minerals sir mapaligya nila o magamit sa ilahang inadlaw-adlaw nga kinahanglanon. Ang river makahatag pud nato og kalingawan kay ang uban na ay mga resort na nga na-incorporate sa mga sa rivers in which malipay pud ang mga tao labi na kung limpyo gyud kaya makakita patag mga isda o uban pa nga mga kinabuhi sa sulod sa mga sapa-sapa o kanang mga tanom. Unya kaning tubig nato sa sapa sir magamit pud ni nato sa atong irrigation sa mga agricultural lands nya sa atong mga animals ang uban diha magkuha og kanang tubig. So kung limpyo pod ang atong sapa sir makakuha pa ta diha og pagkaon sama sa kanang gitawag nilang uwang o uban isda nga makita nato sa mga kasapaan. To our guest, unsa ang estado sa ato ang mga rivers karon, or buhi pa ba ni sila, or at risk ba of dying ang atong rivers today? Actually mga tong mga rivers ang sa upstream murag bintaha pa mo pasar-pasar pa, ang sa midstream murag padung na gyud patay ug atong downstream hagbong na gyud ta. Is Labi this na common kanang to doon na all? sa dagat ma'am kanang class D na ta. Mao ba ni ang mo na estado nga, sa tanang rivers nato kuan, ron, kanang engineer? ni order si Secretary si Mato sa DNR niya kita sa Sisindro nga i-adapt a Estero project in which karon kanang ongoing na ang mga planning with stakeholders para ma-rehabilitate na to ang atong kasapaan. Ma'am, mangutana ko ma'am, nakahisgot ka ganina katong unsay napabal ang mga upstream rivers nato bintaha pa silang estado. Unsa may basehan nato sa pag-determine kung buhi pa or kanang patay na ba ang estado sa ato ang mga rivers dere sa Cebu? Ang water quality usa na sa atong basihan o kanang presence sa mga isda o uban pang mga dunay kinabuhi sa sapa. So, atong base sa inyong nasulti ma'am no, ang sa mga upstream nato ang gimin ana kanang gikan sa bukid nga medyo okay Oo, pa sa ang tinubdan pa. okay pa ang ilahang estado. And then among pangutana ma'am, before lang ta mo padayon with other questions no, kanang mo ask lang unta mi ma'am kung isip pod pag-promote sa inyong mga tagsa-tagsa nga mga agencies or offices ma'am no, unsa man specifically ang inyong mga mando sa inyong tagsa-tagsa nga opisina. Magsugod siguro ta ni Engineer Glory, isip environmental specialist, unsa may specific task na to mahitungod sa Yes, good morning. First of all, no, I wanted to add to the statement of Engineer Peros, no, sakto yun kayo to yung hingon, that the rivers really are very important because of the very fact that we need water to survive, no? Long before, rivers are the source of water, di ba? In fact, we hear stories before, no, nga sa una ang mga tao mo inom gamit ang tubig gikan sa sapa, pagkuha og isda as their source of food gikan sa sapa. And in addition to that, rivers are vital to people's livelihoods, no? Even in the old age, people depend on rivers for their way of life and their livelihoods, from fishing to agriculture. So the way we manage our waterways really has a direct impact on people's lives. And then it was asked earlier
on the status of our water bodies there is a Cebu City. No, actually we do have a water quality status from the Environmental Management Bureau, and we gathered results as to the status of our major rivers, particularly in Bulacan River, which is classified as Class C in the upstream and Class C in the downstream. No, Butuanon River has a Class D classification. Guadalupe River has a Class B classification in the upstream and Class C classification in the downstream. Now, what is the importance of classifying the water? Engineer Peros mentioned earlier nga we can determine kung unsa ang quality sa status ani nga sapa based on the water classification. So we have classified these rivers, and those Class A pertains to a water source or source of water supply that will have a complete treatment. No, those Class C, they are fishery water for the propagation and growth of fishes and other aquatic resources. And Class D are those water for agriculture, irrigation, livestock watering, and other inland waters by their quality belonging to that particular specification. And now, as to the question on what is the mandate of the CISENRO, no, river management really is a challenging issue confronting the city. No, but we do have city ordinances to help us manage our rivers. First, we have the city ordinance creating the Coastline Management Board and the Rivers Management Council. So we work hand in hand together with these special bodies in implementing river management or river-related projects. And when we talk about rivers, we are not only concerned about the water quality, but also on the management of our solid waste, right? Because it is evident, and I believe most of us would agree, no, that garbage has become a major concern in our rivers. We see garbage accumulated in the downstream or densely populated areas. So solid waste management is important because whatever the land cannot contain, no, it will always go to our water body. So the garbage that accumulates in the land, this will eventually go to our rivers. And with that, the city has enacted several ordinances on solid waste management for the city. Of course, we prohibit dumping of all kinds of solid waste in our water bodies. We regulate the use of plastic shopping bags on particular days. We also strengthen our collection of solid waste that is in coordination with the Department of Public Services. And because when solid waste is regularly collected, we can somehow ensure that kadto nga mga solid waste are not being thrown to our rivers. And if you see also, we install biofences in our rivers to trap the waste and prevent them from flowing all through the coastal area. Now we have Ma'am Ligaya here with us, which lead the activity. No, our river troopers have been very active in collecting the solid waste trapped by our biofences. And as a way forward, the city aims to implement solid waste segregation at source in coordination with the component barangays. Furthermore, no, septage management is also among the issues confronting the city. There are some households, no, I think that is evident to us, no, that there are some households situated nearby the river which don't have proper containment of their septage or are discharging directly to the river. And with that, the city has enacted, and in fact, we are strictly implementing it right now, the septage management ordinance, whereby it is required that septic tanks must be put up in every building or structure. And then lastly, I think is the season where regulates the quarrying activities happening, most especially in the upland areas, because these quarrying activities may cause high TSS contamination in our rivers. Okay. So daghang salamat no Engineer Glory Rose Manatad. Ngadto ta kaha ni Forester Juan Pablo Yao. Sir, mangutana mi sir, unsa man kay ang sa imuhang trabaho isip senior environmentalist? Unsa may effect unsa man kay
kalabutan ni ini sa atong rivers, sir? Ako ay kalabutan ng akong posisyon diri sa Sicilio with regards to river or river management kay sa pagkaroon natay mga initiatives maghimo gawa sa itong gimension ni Ma'am Glory na biofence na putay karon ongoing nga mga initiatives pareha ng river profiling karon sa pagkaroon na napata sa lower parts sa mga river ang atong purpose is padong atong i-profile ang tanang rivers within Cebu City para kung natay profile, natay basihan kung sa atong mga actions or mga programs nga atong i-implement or ang ayan nga implement with regards to a specific river within Cebu City. Thank you kaayo sir for sharing no we've also kanang seen a lot of data related to kanang pag-profile sa atong mga rivers no and useful kaayo na siya nga mga impormasyon para kanato especially to us lawyers and mas importante sa atong mga kaigsuonan no mga fellow Cebuanos nga makahibaw pud sila kung unsay estado sa ato ang mga rivers diri sa Cebu. So, for now, mo pause sa usa ta sa ato ang discussion, no? Nindot kaayo ang inyohang discussion kabahin sa current nga estado sa ato mga rivers and ang importansya ani nga mga rivers nato no labi na sa mando pod sa Sisenro sa pagprotektar sa ato mga rivers. So, we'll be back for a few minutes para sa atong mga pagpasalamat sa atong mga sponsors. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan kanato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili. Pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Maayong gabi Sugbo ug sa mga nagkalain-laing probinsyang maabot sa atong programa nga ikaw ug ang DSWD kauban sa kabaguhan. Ako si Karen Macopi ang inyong host. Og karon nga episode Sir Kerwin atong pagahisgutan ang kabahin sa kaning gitawag nato nga Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program o BP2P. DSWD katuwang ang mga kapuspala. Maayong gabi na usab sa atong televiewers. So, ganina ni post after the discussion of the mandate sa Season Raw.
Nastorya na nato si Ma'am Rose, na si Engineer og si Sir Yao. So karon ato na sang pastoryahon si Ma'am Ligaya, ang team leader sa River Troopers in Cebu City. Ma'am Ligaya, unsa man kaha ang mando sa imo ang office, sa imong posisyon isip usa ka team leader sa River Troopers sa Cebu City? Sama sa River Troopers, siguro ang pagkuha lang namo pag-intinar sa kalimpyo sa kasapaan o pag-monitor kung unsa na dagan sa ato ang sapa karon. And then naama mi mga programa diri sa among office regarding sa ato ang mga kasapaan para sa mo ang mga basura manggod nga maabot sa kadagatan nga makaon sa atong isda, makaon pud sa tao. So amo lang nga para pag-minus sa mga basura nga maato syudad nga kinanglan nga imintinar nato ang kalimpyo sa atong kasapaan. So kinanglan siguro nga ato i-involve atong community, labi na sa mga barangay nga ipadayon ang pag-maintinar nato sa atong kalimpyo sa atong sapa. Hinaot lami nga dili na magperminti ba ang paglabay sa mga basura ngadto sa atong sapa. Okay, so daghang salamat kayo Ma'am Ligaya So, Britania. pa may mga programa nga Sige. gikuan sa opisina nga kanang muhatag naay mga agencies nga idonate og mga kuan ba kanang mga gamit para sa ato ang mga basura para na mga plastic bottle nga dili malabay sa sapa. So ang gibuhat sa among office amo kanang gi-recycle mo nang gihimo na mo biopens. Ya, ang banana katog yung mga plastic ibutan na to sandubag, mga plastic nga magamit pa nga dili na siya makuan, gihimo na natong eco breaks. Ya, parang dili san malabay sa dagat ba. Muna nga amo nang gihimong eco breaks para mapuslan sa gihapon. Thank you kaayo Ma'am Ligaya for sharing unsay mga inisyatibo sa inyong grupo no ang River Troopers diri sa Cebu. Interesting kayo siya nga ngalan. Pag ngalan pa lamang murag mainganyo ka nga dunag mga ahensya or mga opisyal sa ato ang gobyerno no nga nag-focus gyud ang ilahang effort sa pag maintenance sa ato ang mga rivers nga makuhaan gud ang plastic sa ato ang rivers. And of course kadtong sakto kayo tong giingon ni Ma'am Ligaya ganina nga importante ang involvement sa komunidad no ug sa mga tao sa pagtabang or pag make sure nga limpyo ang ato ang mga rivers and dili maabot sa kadagatan ang mga plastic or mga basura nga naa sa ato mga sapa. Lisod masagod kaayo on the part no for the River Troopers nga pasagdan lang nato sila diha nga sila ra gyud manglimpyo in town. So I think it's about time sa jud nga ang mga tao no makaamgo gyud ang tatang nga kanang kaning pagpanglimpyo sa atong kinaiyahan dili lang ni kay trabaho lang ni sa DNR, sa trabaho gyud ni natong tanan. Sakto. I'd also like to ask our guest kay si Ma'am Ligaya naman gud ni siya sa ground no and the other officials kay napud sila sa mga offices. So murag naay naka-assign sa gawas, naka-assign sa sulod. And with that, I'd like to ask our guest og unsa man kaha ang mga challenges na inyong gikaatubang with respect to, this mandate of Cisen Rona about the conservation of our rivers. Let me start with Engineer Rose. Yes. For me, I cannot emphasize enough the importance of unity and collaboration, of the people, the barangays involved, and even the stakeholders towards this goal of rehabilitating our rivers. We do have our dynamic group of enforcement team and river troopers, but
But without people's cooperation and discipline, it is really difficult to move forward. Now, for example, we prohibit dumping of solid waste in our water bodies and in our streets. No, but and we do have our enforcement team na mag-apprehend ani nga mga violator, but kung wala na enforcement, naadyo ibang mga tao nga magpadayon gyud gihapon og labay sa basura sa atong mga sapa o sa atong mga kadalanan. So I can say no nga the discipline of the people plays a vital role really in river management. Okay, thank you, Ma'am Rose. How about Engineer Epay? As department head sa Sisenro, unsa pud ang mga challenges na gikaatubang sa inyong opisina? Daghan kayong challenges kay dili na sad gyud ingon nga nag-focus lang mi sa river, napay lain kaning sa kanang tawag ani sa mining ug uban pa nya. Dako sad ang scope gyud with regards to basura nya. Ang atong mga tao, ang mga enforcers nato, mora sa bantayan sa mga example kaning nari sa kanang kasapaan. Kay bawal na sila nga bawal ang walay septic, bawal nga diretso labay lang tugaw sa sapa. Pero og ato nang adtoon magpaluoy-luoy na dayon nya, hangyo-hangyo nya. Ang problema pod kana sila dinha karon, namuyo na sila sa within 3-meter easement in which nga bawal unta na nya kay wala pa may kabalhinan sila. So mo na nga atong problema gyud diha karon, dili gyud mahuman kay dili man sad nato babantayan tanan kay pila ra atong mga enforcers, gamay ra gyud kayo nya. Ang usa ka stretch anang river daghan man gyud na kayo na namuyo. So ang pinakadakong problema namo ang sa enforcement nga side kay maglisod gyud taon tanan og badlong og dakop tungod sa limited ra pud atong manpower. So samtang naataan nga topic nga kanang kuano katong magpakaluoy-luoy, unsa may usual nga inyong buhaton ana engineer if kanang ingon ana unsa man ninyo pag-approach ang kanang mga tawo nga naa diha nagpuyo sa 3-meter easement unya magpaluoy-luoy instead of kanang complying with the environmental laws? Ang kuan ang sir no, maluoy mister, pero ang wala ingon nga trabaho ra ning amuang niya. Magpatabang lang siguro ta sa barangay captain o asa na to ipamutang ato ang komunal na septic tank, pero usahay ko lagi mutando ra sir sa sabot pero di gid mo buhat. Mo gyud na ang dako kaayo nga challenge no, and I think it's not just dili ra po na problema sa Sisenro. Daghan kaayo pong agencies po sa atong gobyerno nga similar og problema nga gikaatubang no in terms of enforcement. And nakahisgot naman kaadto engineer no, doon na batay management plan kumbaga nga we understand nga nahisgotan no ni engineer Glory ganina nga na ay issue on solid waste, na ay issue on nakahisgot pud to ganina about easement, and we understand nga dunay nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno nga inyong kuyog ani sa pag-enforce no sa mga balaod nato in terms sa pagprotektar sa atong river. So mangutana unta mi engineer og unsabay na ang unsay estado sa ato ang management plan or unsay kanang unsay nga mga ahensya ang inyohang kuyog ini nga pag implementar. Sa ang kaning ongoing gisabutan ma'am about sa rehabilitation aning atong mga sapa, ang dako nga agency ang nakuan ani gyud is ang TNREMB nya si Senro, mga private stakeholders nya ang barangay gi-involve pud sila kay sila gyud ang mga main actor kay sila man ang naadha sa ilahang area. Bitaw sakto kaayo engineer nga appeal ang mga nagkalain-lain nga ahensya, especially ang barangay no. I think pud in many of the mga makita nato nga news report,
Importante ang involvement sa barangay kay sila gyud ang makakita giun sa pag unsay pag-manage sa basura diha sa ilahang tugaran no, sa ilang mga constituents. And maka-ask lang pud mi engineer kung unsa man poy duna ba may mga regular nga meetings ani or unsa may inyong buhaton para sa pag-enforce sa ato ang kani nga mga programa diha sa Sisenro, labi na sa kung mag-river clean up ba mo or doon na ba mo'y meeting sa mga barangay kabahin sa kung naamoy mga makitaan nga wala nag follow sa inyuhang mga kanang katong inyong na-mention nga na mga nagpuyo sa easement zones. Ang sa atong river troopers nana sila regular clean up once a week. Unya ang atong IEC padayon gyapon nag-adto sa mga barangay para sa information dissemination nato nga program. Okay. How about Ma'am Ligaya? Ma'am Ligaya, unsa man sad ang mga challenges nga gikaatubang sa atong mga river troopers, especially og kanang mag-conduct na mo og clean up activities? Nga mo arag yun kanang lang yung kooperar sa barangay. Kanarag yung kingilaha ba nga kanang kung mag-clean up ni ba nga dapat sa dong dato nga naa sila ikuan ba, naasad sila rule ba nga dapat dili di ay nato nga i-encourage ang constituents ba nga kanang dili ilabay ang basura sa sapa. Kay kung nabuhat na sa barangay, dili na to makita ang bulyong sa basura nga naa sa sapa. Kay kasagaran man gud ang basura nga dapat nga makita na to sapa, kana ra gyud nato mga dahon, mga kahoy nga nangaanod, which is dili na mo yung nakita. Ang among makita during sa among paglinap, kana man gud household nga mga basura. So dako jud ang rule ang barangay anang ta siya nga i-implement jud siya, strict implementation jud dapat sa barangay nga ang katong balaod o ordinansa nga nasa syudad ila pud untang ligokon dili kay ang pasandar nila ang syudad. So para sa mo ang challenge gud namo nga kinahanglan jud i-involve ang barangay para nga maminus-minusan nato ang basura sa pa. So kana no, klaro gyud kayo na nga message no nga ang environmental protection gyud ang cooperation gyud na with the community, dili lang gyud na sa usa ka ahensya sa gobyerno, but collaborative effort gyud siya. So karon mag-break usa ta no ato ang tan-aw ning mga pipila ka mga pahinumdom. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgotan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado ug sa iyang pagreplay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis, matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Mayong gabi nasad sa atong mga televiewers. Kini again ang partners-in-law, kuyog ang Cebu Lady Lawyers Association o Philippine Earth Justice Center. And naagihapon ta sa atong topic no kung unsay role sa atong government in the protection of our rivers, especially diri sa Cebu City. Ganina nakastorya nato atong mga representatives sa Sisenro, kuyog nato ang ilahang head office and other environmental specialists and foresters sa atong ahensya no, pero due to some technical difficulties naa namang gyud ta aning new normal nga setup nato and di kalikayan nga dunay mga inana nga panghitabo during kani nga mga interviews and programs. Mapasalamaton kaayo ta sa atong guest kaganina para sa ilang time, especially kang Engineer Epay, kang Engineer Glory, kang Ma'am Ligaya o kang Sir Yao. Maybe next segment nato i-invite nato sila balik to continue our discussion on rivers. But as of now, kita na lang sa ang magpadayon no sa atong discussion on rivers. And gikan sa katong discussion nila ganina daghan kay tang napukpo nga impormasyon and mga data and idea no kabahin sa unsay mga gipangbuhat sa atong gobyerno sa pagprotektar sa atong kinaiyahan. And especially daghan murag ang common ground no is dunay mga problema mga makita kabahin sa enforcement sa atong environmental laws. Ang kaning ato ang pinakalisod siguro nga ilang na point out no nga naglisod gud sila implement is ang kaning garbage nato diya sa atong mga rivers kay ganina no naka-mention ko ganina pagsugod nato nga karon ang International Coastal Clean Up no month no kani magud ang atong mga rivers no mao magud ni sila murag diha na ay tubig diha nga mudagan padung sa atong mga kadagatan unya kung maglabay ka dag sagbot eventually kanang sagbot nga imong gilabay diha sa river mo end up yun na diri sa dagat. So ang ilang na point out ganina nga one of the major challenges is ang kaning enforcement sa garbage segregation kay daghan kunong mga tao lagi gihapon nga maglabay diha sa ilang mga sapa, sa mga rivers, sa mga creeks. Unya murag easy way out magusad gud siya for the like di ba kung naa kay balay na duol sa river unya isa mo ka naka sa imuhang kuan, it's either imong sunugon or imong ilabay sa sapa. Mura siya og easy way out but wala nato nakita no nga naa din na siya kuan kanang effect later on sa atong kinaiyahan o sa atong mga no sa atong mga anak sa atong mga anak no sa long run sa atong environment. Kay kanang I think mga common nga mga masulti kabahin sa basura no what you throw will eventually naagin na padulngan and most likely it will go back to you rasad gihapon no. So kanang mga basura nga atong ilabay ra bisan asa no tan-aw nato dili nga naka anhana na siya ipadulngan somewhere. Ultimately sa atong mga nakita sa balita sa internet no maato sa atong mga dagat maato sa mga isda mga marine mammals nato nga hinungdan sa ilang kamatayon no and not just sa ilang sa kamatayon niya no but
also the destruction of our environment. Karon pag yun nga ting-uwan na no nakita Yes. gyud nato usahay ano na makadungog jud tang hala ni saka na sad ang tubig nya ang hinungdan kay kana kasagaran mao ginay kasagarang hinungdan nisaka ang tubig tungod kay nabara ang agianan nabara ang river ang sapa ang creek tungod sa mga basura. Og ang usa sad na na-discuss ganina na-raise ni Ma'am Ligaya ang usa ka challenge pod kay ang coordination sa barangays. And aside from that, coordination between agencies, offices sa gobyerno kay as mentioned ganina murag ang kaning problem on rivers kay intersectoral siya na problems na ay involvement sa easement, na involvement sa garbage as mentioned, and also the informal settlers. So, na-highlight ganina ug unsa ka importante ang coordination sa atong mga opisyales sa gobyerno. Especially lain-lain man gud na mao nga opisina involved, lahi ang office involved sa informal settlers, lahi ang sa garbage. So, na-highlight ganina gyud na unsa ka importante nga magstorya na ay interagency cooperation aning mga opisina sa gobyerno. Yes, that's very important karon. Labi na nga ting ulan na pod. Makita ta og makita tanong magbaha na ay mga gaya ni kahuman inig mo unsa na mo wala na ang tubig baha no makita gyud nato na mga plastic sa atong dalan. So importante nga kadto na mention sad nila Engineer Ipay ganina nga pagtinabangay gyud sa komunidad no, not just ang gobyerno, not just ang mga different agencies, but also barangays, communities, and private stakeholders. And kita mapasalamaton nga nakita na to over the weekend during the International Coastal Cleanup Month no nga daghang mga ahensya sa gobyerno nga nag-organize og mga cleanups, and hopefully dili ra ang atong pag-address sa issue sa mga rivers, sa basura, dili ra mohunong anang third Saturday of the month of September no nga mag clean up ta atong kuanon atong tapukon ang mga basura, magpakita tag solidarity sa paglimpyo sa atong mga rivers, but ato na siyang himuon nga habit, atong himuon nga practice no, nga ang paglimpyo nato sa atong tugkaran, magsugod ka nato and para dili mo adto sa atong mga rivers no, and sa atong mga dagat, and makaapekto sa atong kinaiyahan ang atong mga basura. And one thing I'd also like us to discuss again kay katong gi-raise na idea ganina about the rivers sa downstream, sa upstream ug sa midstream, kay I think very important sad siya na timan-an nato or i-raise nato sa atong mga televiewers ug unsa ang estado sa atong rivers. Today, ang giingon ni Engineer Ipay ganina na ang medyo okay kay ang upstream na lang, ang midstream ug ang downstream is very problematic, and ang kanimanggong midstream to downstream naangan ha ang mga nagpuyo ang mga tao. So makita nato og unsa ka problematic ang enforcement sa atong mga balaod, especially aning mga septage, sewage o garbage, kay nakita nato kay naamang gunay report na gihimo ang DNR, ang EMB especially the agency na sila ang mag-monitor sa water quality status. Unya makita nato sa tanang rivers sa Cebu City katong gi-mention ni Engineer Epay ganina nga wala siya ni comply sa standard required per classification sa river. So atong giawhag ang atong mga televiewers nga atong tabangan ang Sisenro, ang atong gobyerno nga ma-improve ang quality status sa atong rivers, especially na kaning mga problematic na kayo midstream up to the downstream. Mao jud no kay kanira bang atong mga rivers ba no na mention ganina nga sa una source unta gyud na siya of panginabuhian, hadi magkuha og tubig, makakuha di og pagkaon nya karon sa mga atong makuha di sa rivers mura na lang siya og design nga naa diha niya hugaw pag yun wala na tay makuha kaayo kay mo na kanang polluted naman siya, dili na siya well taken care of ba niya. Supposedly it was created for a purpose no nga kita makakuha ta diha og pagkaon, makakuha ta diha og tubig. Yeah, mo na unfortunately
na namagjutaan ni karon nga sitwasyon ang ato na lang buhaton jud no magtinabangay ta nga unta ang atong balaod no atong masunod nya ang kitang tanan maglihok kita dili lang manglimpyo no. I think dili lang siguro enough nga manglimpyo lang gyud ta. I think kinahanglan sad gyud nato nga i-minimize gyud nato ang atong basura no. Kung mahimo nga dili na ta maka datay dili pa ilabay dayon, i-recycle nato, i-reuse nato no, instead of just throwing it out diretso. I think mas maayo siguro na. And speaking of nakahisgot ka Attorney Dodge no og balaod, atong pahinumduman atong para pod sa atong mga televiewers no nga doon natay mga balaod nga naghisgot kabahin sa pagprotektar sa atong rivers isip mga water bodies nato no. Doon natay National Philippine Clean Water Code nato nga nagpahinumdum ka nato nga tanang before no mo discharge ta og tubig nga maanha diha sa atong river dapat ilimpyo sa na pareha tong nahisgotan ni ganina ni Engineer Glory no nga doon na untay mga balaod kabahin sa septic, sa sewage kay para ang tubig nga maanha diha sa atong rivers kumbaga treated na siya, dili na siya mga walay industrial waste, walay household waste nga makadaot sa ecosystems diha sa atong river kay kadtong ilang nahisgutan ganina mo man gyud na ang water quality man gyud ang pinakadakong issue no mo nang mamatay no. It is i-term pa nila or i-classify nila atong mga rivers especially sa downtown rivers nato no nga patay na siya because of wala na presence sa species, animal species diha o kanang dili na siya economically viable pod nga mga rivers no. And of course kanang atong permi ginahisgutan no, permi nato gina-promote o ginaawhag atong mga televiewers nga ang kanang balaod nato sa Solid Waste Management Act special ang pinaka sayon nga pag explica kani nga balaod is kung unsaon nato pag manage ato mga basura no, pag recycle katong nahisgutan ni Attorney Dodge, pag recycle sa atong mga basura kung kaya nato, pag dili paglabay bisan asa, pag atong kanang collection nga proseso sa atong magsugod sa atong barangay, sa mga municipality o mga cities nato no. And ultimately hopefully with if ato ning palihukon gyud og tarong atong mga balaod, maminus-minusan atong problema sa plastic. And kana magsunod-sunod man na kung minusan atong problema sa plastic, wa na sa tay problema hopefully no sa atong mga rivers at sa atong kadagatan. Yes, that is true. And of course, atong na-discuss ang government, but aside from that, naapod tay gibuhat ang sa academe network, especially when it comes to the preservation or conservation of the river systems here in Cebu City. And Attorney Joy, would you like to share with our guest og unsa ang exciting na activity nato this Saturday in partnership with the Cebu Academe Network? So thank you Nika no and Dodge. So exciting ni siya for us because kuyog ini nga proyekto or kuyog ani nga activity karong Sabado Cebu Academe Network kani mga miyembro ani ang nagkalain-lain nga mga community extension coordinator sa atong mga universities dire sa Cebu. Mga dunay sila mga researches nga ilang ipakita kanato kabahin sa unsay ilang mga datos nga nakuha over the years sa kabahin sa pagprotektar sa atong mga rivers no. And importante ni nga makita nato kung unsay mga nagkalain-laing issues, dunay issues related to water quality, environmental planning, and other important issues nga nindot pagahisgutan, not just in the academe, NGOs, but also with the government no. Kini nga activity nga mahitabo karong Sabado, kuyog ang Philippine Earth Justice Center ani sa mga nag-organize ani nga activity alang sa atong mga estudyante no nga makahibaw sila unsay mga basic education or pag-inform kanila sa estado sa atong mga rivers ug unsay pwede nato mabuhat isip
mga citizens kabahin ani ang river system atong mga river system diri sa Cebu. So ang kini nga event, no, this will be a virtual event, an online event. Title ini, no, kay atong sapa, atong ugma, sustaining COVID vigilance efforts in river restoration, making data and policies work for the communities. So sa title pa lang daan, magpakita ang atong mga nagkalain-laing researchers sa mga university sa ilahang datos and unsay pwede nato mabuhat ani nga mga data to help shape policies, no. So kita muhatag og mga rekomendasyon sa atong gobyerno and sa different nga stakeholders, no, unsaon nato nga ma-rehabilitate o ma-restore pa atong mga river systems diri sa Cebu. So hinaot unta nga for those of you nga naa sa Facebook, no, if you have time, you can watch the stream sa interesting kay nga discussion sa atong mga researchers and mga kauban nato sa Cebu Academe Network. So kami mapasalamaton sa President sa Cebu Academe Network, si Mr. Edgar Gahisan, ang Community Extension Coordinator sa USPF. Siya ang President karon sa Cebu Academe Network, and kini usa lamang sa mga partnerships and mga collaborative efforts nato sa Academe para sa pagprotektar sa atong rivers diri sa Cebu City. So wala nagigitay oras, no, ubay-ubay pag yun tatag angay hisgutan kabahin aning atong mga rivers diri sa Cebu. Apan, no, atong naging kinahanglan na tani tapuson, no, ato lag yung hinumduman nga kaning ato ang pagpanglimpyo sa atong kinaiyahan trabaho kini natong tanan ug dili lang ni angay natong isalig sa gobyerno. And lastly, I'd like to invite our televiewers to follow our Facebook page sa Philippine Earth Justice Center o sa YouTube channel, I think, sa Yes. CCTN. And the YouTube channel also of Partners-in-Law, Cebu Lady Lawyers Association, para makita ninyo dito ang mga videos kabahin sa dili lang nung usara man yung environmental discussion sa nagkalain-laing mga balaod nga hisgutan sa Partners-in-Law. So doon na say mga panaghisgutan sa issue sa kababainhan, sa atong nagkalain-lain nga mga balaod sa dire sa Pilipinas. So please follow po their YouTube channel. O Final words? Final words? Dodge. Okay, so final words, no, akong balikon kinahanglan ang ato yung hinumduman nga kining ang atong pagproteher sa atong kinaiyahan trabaho kini natong tanan ug dili lang kini nato isalig sa gobyerno, kitag yung tanan angay mulihok para kini sa atong mga kaugmaon. And as for me, ang atong sapa reflects the social, economic status sa atong syudad. So, angay lang na ato ni siya i-improve, atong i-conserve o i-protect. And lastly, no, thank you sa ato ang mga nagkalain-lain nga stakeholders, gobyerno, private citizens, and mga institutions nga naglihok sa pagprotektar sa atong mga sapa. And hinaot unta, this will inspire more people to work on the protection of our rivers because sa ato pang nahisgutan karon, no, parte kini sa ato ang kultura, sa atong ekonomiya o sa atong kinaiyahan. So daghang salamat and wala tay oras, no. So thank you kaayo sa atong mga televiewers sa pagkuyog kanamo og sa ka oras nga diskusyon kabahin sa mga issue sa atong balaod ug sa atong kinaiyahan. So ako si Attorney Joy. Kuyog na ako si Attorney Dodge and Attorney Nika. This is Partners-in-Law with Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Maayong Maayong gabi. gabi.